Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. At kami po ay muling nag-aanyaya sa inyo na kami po ay samahan muli sa isang oras ng panalangin sa pakikinig ng salita ng Panginoon at mga awitan. Kayo po ay nakasubaybay sa Hardin ng Panalangin, ang ministry po, ang online ministry po ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. Bago po tayo magsimula, batiin po muna natin yung mga team pong nakakasama na ngayong hapong ito. Magandang hapon po Ma'am Joyce at prayers din po kay Pastor Mike at kay Brother Sam and Sister Milka sa kanila pong safe travels. Magandang hapon po Pastor Nel Datur at kami po ay nananalangin din ng inyo pong recovery po, nawa po sa biyaya ng Panginoon. Kayo po ay maging mabilisan po ang inyong paggaling. Kasama rin po natin ang Pastor Roel Mangyaw. At magandang hapon po Pastor Roel at salamat po sa pagsilip nyo sa Hardin ng Panalangin. Sa ating po mga makakasama, we encourage you to leave an emoji po o kaya ay mag-comment po kayo upang mamaya po ay mabati namin kayo sa katapusan po ng ating programa. Ayan po. Brother Alexander Mabansag, magandang hapon din po. Ayan. Ayun, amen. At nakauwi na po sila, si Pastor Nel sa kanilang bahay at patuloy natin ipanalangin ang kanyang full recovery. Okay. At ngayong hapon pong ito ay magsimula na rin po tayo sa pamamagitan ng isang panalangin. Let us pray. Maraming banal na nadakila sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa hapon na ito na ibinigay niyo muli sa amin na kami po ay may kalayaan, na muli po kaming dudulog sa inyong harapan upang kami po ay makapanalangin, upang maibigay namin, maisabi po namin ang aming mga heart desires, O Lord. Ngayon din Panginoon ang kalayaan namin na matuto sa inyong salita ngayong hapong ito. Pagpalain niyo po tawakan ng lahat po ng nakikinig at makikinig pa po sa gawain ito Panginoon. Patuloy niyong hawakan ng aming mga puso at gabayan niyo po kami sa araw na to. Maraming salamat Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ayan. At tayo po ay magbabasa po muna ng ating mga nakalap na mga prayer request at mga ating pong mga kapatiran na may karamdaman. Ayan. Of course, unahin po natin muna ang praises and thanksgiving sa ating Panginoon at batiin natin ang mga nagtiwang po ng kanilang mga kaarawan itong week po ng September 10, last Sunday, ang preacher Renato Regino, ito po ay ninong namin sa kasal. Siya po ay nagdiwang ng kanyang birthday. Belated happy birthday po ninong preacher Nato. At September 11, kahapon naman po, ang Pastor Greg Peralta ay nagdiwang ng kanyang birthday. At wala po ngayon, bukas September 13, magdiriwang naman po ng kanilang kaarawan si Pastor Felix Del Rosario at si Shilette Catanyag. September 14 naman po ang Sister Kisia Loyola. Ito po ang may bahay ng LWBC Pastor Mark J. Loyola. Ayan. At sa September 15 naman po si Ma'am Mayrel Nicor at si Pastor Ricky Quaterno. September 16 naman po ang aking pong matawag dito. Brother BJ Villamil. Brother-in-law sa Tagalog yung aking bayawak. Masyado na tayong tumatanda. Nakakalimot na tayo ang Brother BJ Villamil na nasa Canada po ay magdiriwang ng kanyang birthday. Kasabay po niya ang Pastor Noli David. At September 14 naman po ay wedding anniversary ng Pastor John and Sister Rose Padye. Ayan. So, happy birthday and advance happy birthday po sa lahat ng nabanggit. Maging advance happy wedding anniversary po kay Pastor John and Sister Rose. Ayan. Praises naman po, we are rejoicing with Sister Eliza, Sister Eliza Mabansag para sa kanyang bagong gitara. Ang ating panalangin, magpatuloy po siya sa paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagtugtog. At from Sister Carlota, ang patuloy na pagpapala po ng Panginoon, ang pagpapakita po sa kanila ng magagawa ng Panginoon. Ayan. Bago po tayo magpatuloy, batiin po muna natin Ma'am Baby Villamiel. Magandang hapon po, Sister Carlota de Belen. Magandang hapon din po. Ayan. At, tingnan pa natin. Ayan po. Okay. At patuloy natin ipanalangin ang ating mga kapatirang may sakit.
At marami po ito, pero banggitin lang po natin yung mga latest po ano, pero mamaya sa pananalangin po natin, babanggitin po natin lahat. At kung meron po kayong naisilapit sa Panginoon na mahal sa buhay, na meron pong karamdaman, i-comment nyo lamang po upang maisama natin sa prayer time mamaya. From Tatay Nick Santos, ang kanya pong anak na si June Santos, ang panalangin ay complete recovery. Siya po ay nag-undergo ng dialysis at sila po ay nasa ospital muli. At panalangin po sa kagalingan at sa medical and financial needs po nila. Ayan, patuloy natin ipanalangin ang ating mga kapatiran na may malulubhang sakit. Ano po sina Nichelle Talye at June Santos na nagda-dialysis, sina Emma Reyes, Corazon San Jose, si Lorea Jade Borja, si Julita Elisiralde, at si Mary Rebamonte na mayroon pong mga cancer, at si Efren Inocencio, Berbarda Lopez, si Pearly Scar, at si Frank Hardin na mayroon po mga komplikasyon sa diabetes. Patuloy po natin silang ipanalangin. Maging ang ating pong expectant mothers, ano po, si Sister Angela Belen, siya po ay due ngayong November. Isama rin po natin sa panalangin ng kanyang asawa na si MJ sa kanyang pong pagtatrabaho para sa kanyang bagong pamilya. Ayan. At dadako naman po tayo sa mga prayer requests from patuloy natin ipanalangin po ang Sister Jane Clemente at ang kanya pong mga anak. Sila po ay tutungo ngayon papuntang Canada para po makapiling na ang kanyang pong asawa na si Brother Ryan. Kasama po niya ang kanyang mga anak na si Elise at si Maris. Sama natin sa panalangin ng Pastor Mike Digan and family and other pastors na papunta po sa Naga for the conference. At let us also pray for the people ano po sa Morocco. Ito po ay nagkaroon po sila ng 6.8 or 7 magnitude earthquake. Ito po ay naganap noong September 9 at sa latest nga po na balitaan namin ay mahigit 2,000 na po ang apektado, ang namatay na po rito. Let us also pray for the people in Morocco. At also, syempre ipanalangin din po natin ng ating mga elders and senior citizens, ang ating widows and widowers. Kung meron po kayo na isisama sa listahan natin, paki-comment lamang po. Ang Nanay Elvie Rivas, ang Sister Baby Villamiel, Tatay Ferdy and Nanay Amiha Nyabut, Tatay Tony and Nanay Chedeng Chua, ang Nanay Norma Castillo, ang Ma'am Susan Orara, Sister Evelyn Kekep, Sister Linda Gesmundo, Preacher Renato and Sister Esther Orhino. Kasama rin po natin ang Brother Frank and Sister Percy Zapata, si Auntie Jovita Digan, Ima Zeni Paras, ang Sister Helen Ortiz Paras, Sister Rosa Gutierrez, ang Nanay Lucia Buenaflor, ang Sister Doris Santos, Nanay Faye Carpio, Nanay Gertrude Severino. Kasama rin po natin sa prayers sina Susan Gloriani, Sister Dory Exguera, Brother Nick and Sister Lilia Santos, Sister Lourdes Mercalesha, ang Brother Efren and Sister Lydia Inocencio, Tatay Nori and Nanay Norma Santos, ang sina Cora San Jose, Nengat Dula, Luz Castillo, Lourdes Castillo, si Toto Castillo, si Noemi Morey, ang Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame, si Lando and Tess Abilion, Alex and Beth Chua, James and Aggie Armstrong, Pearly Rivera, ang Nanay Berbarda Lopez, ang Nanay Leonarda Saren, si Rosario Concepcion. Isama rin po natin sa panalangin Auntie Nenita Saria, Tita Edith Santos, ang Nanay Celia Ignacio, Nanay Daisy Alvarez, Mami Bituin Ledesma, Daddy Apin and Mami Lucy Saria, Nanay Lucy Browas, ang Tate Mario Saria, Tony and Letty Garovillas, si Kuya Evan Chua, at si Kuya Radi and Ate Beth Akong, at si Corazon Bernardo. Ayan. At yan lamang po ano. At mamaya po ay patuloy natin isasama sa panalangin ang ating pong nasa lahat po ng listahan natin. Ayan. At magandang hapon din po ang kay Sister Helen Ortiz Paras at Nanay Elvie Rivas at Nanay Faye Carpio. Magandang hapon din po. Salamat po sa pagsilip nyo sa hardin ng panalangin. Ayan po. At this point po, bago po tayo magpatuloy, ay makakarinig din po muna tayo ng isang tanging bilang.
Maraming salamat po sa tanging bilang na yan. Ang title po niyan ay Where Hope is Still Alive. At ang umawit po ay ang Sister Sheila at ang kanya po ang accompaniment po ay kay Brother BJ. At muli advance happy birthday sa iyo. At sana makapag-record ulit tayo. Ano po? At kung nandito sa Pilipinas ang Brother BJ, malamang may kainan niya. Kainan kami sa Sabado. Okay. I-reserve na lang natin yan para pag uwi mo uli rito. At magandang hapon po, Nanay Doris Santos. At kasama rin po natin ang Ma'am Adora Padua, Auntie Nenita Sarya. Good afternoon po. Maging kay Nanay Amihan Sarya Yabut. Magandang hapon po. Ayan. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Panginoon. Please get your Bibles and turn it to the New Testament sa book of 2 Thessalonians. Ayan po. 2 Thessalonians, ang ating main text this afternoon ay kukunin natin sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 to 13. 2 Thessalonians 3, 10 to 13. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work and eat their own bread. But ye, brethren, be not weary in well-doing. Ayan po, ang ating pong title sa hapong ito ng ating devotion is, doon na rin natin po kinuha sa verse 13, be not weary in well-doing. Tayo po ay manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray. Ama namin dakila, maraming salamat sa inyong salita na pag-aaralan namin ngayong hapong ito. Panginoon, ay gabayan kami ng inyong banal na espiritu at ang makakarinig po ng mensaheng ito ay matuto, Panginoon, at palambutin nyo rin, Panginoon, ang mga puso ng bawat nakikinig. Maging inyong lingkod, Panginoon, na itago nyo muli sa inyong likuran upang hindi po mensahe ko ang marinig nila kundi ang inyong pong salita. Maraming salamat, Panginoon, kami po ay gabayan ninyo. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Be not weary in well-doing. Last week, kung kayo po ay nakasubaybay, noong last Tuesday, nabanggit ko na ako nga po ay around 20 years na namamasukan, nagtatrabaho sa secular world. And sometimes, sa mga panahon na, especially nung nagsisimula pa lang ako, minsan naisip natin, wow, napakapalad naman ng mga tao, na mayayaman. Tapos hindi nila kailangang gumising na maaga o kaya gumising, kasi panggabi ako noon, gumising ng gabi para magtrabaho, pumasok sa opisina, gumising, magbihis, ma-traffic, ma-late, pumasok sa opisina, at pagdating ng after 9 hours, kung walang overtime, ay ma-traffic ulit pauwi sa bahay, Kaya minsan, naisip natin, wow, mapalad siguro. No? Wow, ano pa kaya pakiramdam ng isang tao na hindi mo na kailangan, ibig sabihin ay they don't need to lift a finger for them to be, in order for them to live, no? Pero sa isang banda, nung ako naman po ay syempre nakakakita na tayo iba't ibang klaseng tao. So, may mga lugar tayo na pupuntahan na hindi lang pala ang mga mayayaman ang pwedeng hindi magtrabaho. Marami rin pala tayong nakikita na nasa kalsada, na walang trabaho. Biruin mo, makikita mo sila sa umaga, di ba? Pag alis mo sa umaga, papasok sa trabaho, doon sila, nagkakape, nagkakamot ng tiyan. Pag uwi mo, nandun pa rin sila at hindi sila umaalis. Pero meron silang kinakain, para wala silang iniintindi. So, sabi ko, ano ba tong meron? Ano bang meron sa kanila na wala ako? Ba't ako kailangan kong magpakahirap sa pagtatrabaho? Samantalang sila, pwede silang hindi magtrabaho, no? Sa main text po natin, sabi ng ating Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Thessalonica, sabi niya sa verse 10, kung hindi kayo magtatrabaho, dapat hindi kayo kumain. At nirebuke niya yung mga Kristiyano doon na sinasabi niya, tinatawag niya na busybodies, no? Mamaya po tatalakayin natin kung anong ibig sabihin ng busybodies, na hindi nagtatrabaho. So tayo bilang mga mananampalataya, sinasabi ng banal na kasulatan
na it is blessed to work rather than not to work. At yan po ang pag-aaralan natin ngayong hapong ito. At buklatin po natin ang ating Biblia sa unang libro sa Genesis, sa Old Testament po, no? Genesis 1. Sa Genesis 1:26, ito po ang binabanggit ng ating banal na kasulatan. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." So, consider natin tong verse na to, kung saan ang ating Panginoong Diyos very clearly ay sinabi niya rito kung ano ang purpose ng tao. Bakit siya lumalang ng tao? Of course, ultimately, all His creation is for His glory. Pero dito, very specific, na nung nilalang niya ang tao, ang sabi niya dito, ang purpose niya is for man to have dominion. Dominion over all the other creation. Ano po? At pag sinabi nating dominion, kung if you have dominion over something, it means na meron kang kapangyarihan over them. You have the power over them. But itong kapangyarihan na ito, hindi po ito nangangahulugan na ang mga may... Kasi ngayon, pag sinabi nating in power, no, mali na nga kasi yung nakikita natin ngayon eh. Pag nakikita natin na in power, ang imbis na sila yung nagsisilbi, sila yung pinagsisilbihan. Makikita mo na yung mga government officials natin, we elect them. Pag nung sila po ay syempre nagangampanya, they pledge to serve the people. Pero pag na-elect na po sila, ano po ang usually na nangyayari? Sila yung napagsisilbihan. Gayun din ngayon sa mga ibang leaders natin, ano, ang tingin nila dahil sila yung leader, dapat sila yung paglingkuran. Pero very clear naman po, no, na kahit sa Biblia sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo mismo, sabi niya na kung gusto mong kung gusto mong maging leader, ikaw ay dapat maglingkod. Yan po ang definition ng Bible kung anong ibig sabihin na ikaw ay isang leader. Ano ang dapat mong gawin kung gusto mong maging leader. Ayun po, no, sabi. Isipin din po natin to. Kung ang ating Panginoong Diyos, He worked to create the world, di ba? 6 days He worked to create the world. Nag-effort pa siya na siya mismo nag-anyo sa atin, sa tao, mula sa alabok sa lupa. At nung tayo kanyang ginawa, bakit naman siya gagawa ng isang nilalang para walang gawin? Para sa wala lang, no? Kung ang Diyos mismo gumawa, bakit siya gagawa ng isang creation para walang gawin, you know? If you notice, lahat po ng creation niya may purpose eh. 'Di ba? Ang mga hayop, ang mga plants, even ang bato, mayroon siyang purpose. Pero ang tao, bakit lagi tayo nagsasabi na hindi ko alam kung bakit ako nabuhay? Minsan maririnig mo yan, especially siguro nung late 90s, nung teenager pa ako, maririnig natin sa mga kabataan yan, hindi ko alam kung bakit ako nandito. Hindi ko alam kung anong purpose ko sa buhay. Well, the Bible clearly states our purpose. Our purpose is to serve, to work, and to glorify God. Yan po ang ating purpose. Even Jesus, diba? Kung ang ating Diyos gumawa, let's take that as an example. Diba? Sabi din ng ating Panginoon Jesucristo nung siya po ay nandito sa lupa, no? He worked, no? With his ministry, the 3 years ministry, he worked and he knows that his purpose is to work. Sabi po sa John 4:34, ito po, mapakalinaw din po ng Bible verse na to. John 4:34 na po. Sabi dito, and Jesus saith unto them, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. So, anong ibig po sabihin nito? It just validates na ang ating Panginoong Diyos, ang Diyos Ama, nagtrabaho, He worked, at ang ating Panginoong Jesucristo, siya pa ay pumunta dito, sinabi niya, ang purpose niya is to continue the work of God. Diba? And then, we know from the Bible that yun nga, sa kanyang 3 years ng kanyang earthly ministry, anong ginawa niya? Siya ba ay nagbakasyon? Siya ba ay walang ginawa? Hindi. Pagkatapos niya mabaptize kay John the Baptist, nagkaroon siya agad ng temptation. And ano pang ginawa niya? So, he healed the sick. Diba? He fed the poor. And more importantly, he preached about God. Kung kasino man ang nais makarinig nito, pupunta siya ron, magpipreach siya tungkol sa ating Diyos. So, ang pang ginagawa niya, hindi lang siya nag-stay sa isang lugar. Siya po ay nagta-travel
from town to town. And this is before, before magkaroon ng sasakyan, before magkaroon ng kotse, ng motor. Nagta-travel na siya. Wala nga siyang donkey eh. Diba, nung pagpasok nga niya sa Jerusalem, kailangan pa nilang kumuha ng donkey. So, he's traveling by foot. So, Jesus, when he worked on this earth, he ministered to countless poor and sick people. No? Kaya nga nung siya ay naging tanyag, minsan ang nakikinig sa kanya 5,000, di ba? Ang nakikinig sa kanya 4,000. And then lahat ito ay kung may sakit ay pinapagaling niya, di ba? Yan, kahit naman hindi niyo memorize yung Bible. These are very familiar things that Jesus did when he was here on earth. At alam niyo po ba kung ano ang greatest work ng ating Panginoong Hesukristo? Ang kanyang greatest work ay yung kanyang finished work on the cross para sa forgiveness ng kasalanan po ng sangkalibutan. Ngayon, yun ang kanyang ginawa. Siya po ay nagsakripisyo, nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga sa John 3:6, that whosoever believeth on Him will not perish but have everlasting life. That is our salvation. Linawin ko lang po, no? We are commanded to work, but we do not work for our salvation. Wala tayong pwedeng gawin para makamit ito. Ang kailangan lang natin gawin ay manampalataya sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. He did all the work. He did all the hard work. Ang kailangan lang natin gawin, manampalataya sa Kanya, maniwala po tayo sa Kanya para magkaroon po tayo ng kaligtasan. At kapag tayo po ngayon ay naniwala, nanampalataya ang ating Panginoong Jesucristo ay ating tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, diyan po tayo nagkakaroon ng utos na tayo po ay gumawa ng mabuti. As Jesus has commanded His disciples na siya ay gawing example para sa kanila. So, diyan po ay makikita natin sa Book of John 13 to 17. So, Book of John chapter 13 verse 13 to 17, sabi po rito, ye call me Master and Lord, and ye say, well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that ye should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. If ye know these things, happy are ye if ye do them. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, no? Ito po yung pagkatapos niyang hugasan ng mga paa ng mga alagad. At sinasabi nga po niya dito na kino-consider niyo ako na Lord and Master. At pagka binasa po natin yung Bible, no? Sinasabi rito, yung Lord na salita, it's a capital L, which denotes that He is God. Kasi yung capital L na Lord, yun ay ginagamit lang po para sa Panginoong Diyos. So, it's doctrinal na po ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. And sabi niya dito, and ye say, well, for so I am. Marami kasing nagsasabi dito, hindi naman inamin ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay Diyos eh. Dito pa lang sa statement na to eh. Inamin niya eh. No? Sinabi niya, declare niya na siya ay Master and Lord, and ye say, well, for so I am. Yan. So medyo lumihis lang po tayo, no, para patunayan yung doktrina na yan. Pero ano ang command ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga tagasunod? Follow them. He commanded them to follow His example. Kung anong ginawa niya sa mga disipulo, gawin nyo sa isa't isa. Diba? Obviously, diba? So ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, He washed the feet. It's service. It's serving the disciples, no? And then we ought, sabi na ating Panginoon Jesucristo, na tayo rin maglingkod sa isa't isa. And obviously, serving, being a servant involves work. Hindi ka naman magsisilbi, no? Na nakaupo ka lang eh. Wala kang pagsisilbihan na wala kang ginagawa. It involves work. So, when we get saved, no, pagka tayo ay naging ligtas at tinanggap natin ang ating Panginoon sa Kristo bilang Panginoon. Dinidiin ko lang yung word na Panginoon, ano? Kasi minsan nangyayari, tagapagligtas lang pagtanggap natin sa Kanya eh. Pero hindi natin siya tinuturong na Panginoon. Bakit? Hindi naman tayo sumusunod eh. Meron bang Panginoon na hindi sinusunod? No. So ayan.
Sabi rito, kapag tinanggap natin sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, Jesus purposed us unto good works. Then we ought to follow that commandment. Ang purpose ng Panginoon para sa atin, mula pa sa Genesis, no? At kahit nung pagdating ng ating Panginoon Kristo, ang command niya sa kanyang mga tagasunod is we should work. Sabi nga ni James, diba, faith without works is dead. Kahit mayroon kang pananampalataya, hindi nakikita ng tao ang puso. Ang nakikita ng tao ay yung gawa. So, kaya nga po mas blessed to work than not to work. We are fulfilling our purpose here on earth. Yun ang purpose natin eh. Diba? And just to be clear, hindi lang po ako nagre-refer do sa work na kailangan bayad ka, no? Kasi baka tayo nadilito na yan sinasabi ba, paano ako matanda na ako, hindi na ako makapagtrabaho. Paano yung mga bata na hindi naman pa nakakatapos sa pag-aaral? Hindi po yun, hindi lang po yun. Pero in my opinion, that is also considered as good work. Diba? Pero there are other good works that you can do. So wala tayong excuse not to do good works. Good works not only pertain to those helping in need or sharing your resources, diba? Kung tatay ka, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, that is considered good work. When you provision for your family. Kung nanay ka at you prepare the needs of your family at ikaw ay kumbaga parang, diba? Sinasabi nga, you take care of your family. Yung sinasabi, bakit nagagalit ang mga nanay pag hindi nauubos ang baon ng mga anak? Bakit? Kasi yung preparasyon na yun may pag-ibig eh. No? Tapos ang gagawin ng anak, makikipagkwentuhan, hindi kakain. Kaya minsan masama ang loob ng mga nanay kasi yung preparasyon nila may pag-ibig yun. Diba? So that is work. That is good work. Kapag ka ang anak, ang mga bata, if they respect and honor their parents, that is good work. Diba? Yung tumutulong sila sa bahay. Yung hindi mo sila kailangang utusan, yung pag naturuan mo, ginagawa na nila, that is good work. Hindi naman sila bayad doon. No? Ngayon nga lang nga nauuso yung yung parang para kumilos yung mga anak natin, kailangan mong bayar. Bakit? During my time, dahil nga pamilya kayo, you are considered as family, you help. Kahit ano pa yung business ng ang tatay ko noon. Napakapalad ko. Ang business ng tatay ko, tindahan. Nung ako po ay bata, taga-deliver ho ako ng soft drinks. Taga-buhat ho ako ng tangke ng gas. Taga-salansan ho ako ng... Kaya ho payat ako nung araw eh. Pero hindi ho ako sahuran. Ginagawa ko ho yun out of my love and my honor to my parents. Inutusan nila akong gawin to. Susundin ko. No? Ang pinaka memorable ho, nagpugo ang tatay ko eh. Ako rin ang kasama niya ron. Marami akong kwento dyan na hindi ko pwedeng ikwento rito siguro. Siguro pag nakita na lang tayo. Pero grabe po, maraming paghihirap ako naranasan nung kabataan ko. Pero nagpapasalamat. Nung araw hindi ko naiintindihan eh. Pero sumusunod lang ako kasi bakit? Nire-respeto mo magulang mo eh. Diba? You don't need to be paid to do the work. Pag inutusan ka ng magulang mo, sumunod ka. Bakit? Magulang sila eh. Diba? They have the right to ask you to do something. At ikaw, bilang nakapisan ka sa kanila, hindi mo kailangan para kumilos ka, bibigyan mo ng hindi po ganun nung araw. Ewan ko po ngayon Pero nung araw, hindi ko naiintindihan yan. Bakit ako naghihirap samantalang ibang kabataan nakikita ko naglalakad. May tindahan kami nagtitinda ho ako. Tapos yung mga kabataan sa Parkland, makikita mo, naglalakad yan, sama-sama. Saan pupunta? Sa mall. Santa Lucia. Ako, sa bahay, nagtitinda. Siyempre, bilang bata, minsan nakakaranas ka rin ng, bakit gano'n? Bakit ako kailangan ko magstay dito? Bakit kailangan ko magtinda? Bakit kailangan ko tumulong sa kabuhayan ng tatay at nanay ko? Pero yun nga po yun pamilya kayo, tulong-tulong kayo. At nagpapasalamat ako, mapakalaki ng pasasalamat ko na naranasan ko lahat ng mga bagay na to. Bakit? Sapagkat tinuruan ako nito sa buhay. Nagagamit ko siya nung ako'y nag-asawa, marunong ako magpalit ng lampin. Marunong akong mag-alaga ng bata kasi nag-alaga ako ng mga kapatid ko eh. Sa pagtatrabaho naman, natutunan kong magtrabaho ng maayos. Kasi yung wala kang sahod, nagtatrabaho ka ng maayos eh. Ngayong may sahod ta, ngayon ka pa ba magloloko? That is the value, no? Medyo diinan lang natin ng kuonti ito kasi maraming kabataan ngayon, hindi mo mautusan eh.
no? Pero that is the value. When you do honor your parents and they ask you to do work, do it. Hindi naman para sa kanila yan. Hindi lang natin naiintindihan ngayon. Pero, when you do that, you do good work. At kung ikaw ay Kristiyanong kabataan, shame on you kung hindi ka sumusunod sa magulang mo. Okay? Now, when we give our all to whatever work we are asked to do, then that is considered good work. No? When we work for God, no? Kung tayo ay full-time sa ministry, when we work for our family, o kahit sa sarili mo lang, para self-sustaining ka, hindi ka paasa. Diba? Hindi ka umaasa sa iba. We are fulfilling our need to have a purpose in life. Ang tao ganyan eh. Diba? Minsan, bakit empty? Bakit empty yung pakiramdam mo? Kasi hindi mo na-fulfill yung purpose mo. Diba? We have the need, sabi nga hindi ko alam kung saan ko nabasa to, pero ang tao, we have a need to be loved. Pero meron din tayong pangangailangan na maging mahalaga sa buhay ng iba. And that is what we fulfill when we work. Nagiging mahalaga tayo para sa iba. Bakit? Kasi nagtatrabaho tayo. We serve others. No? So that is the purpose in life and the need to be felt needed bilang tao. Ngayon, compare natin yan sa isang tao na ay naman magtrabaho. May kakayahan, may lakas. 'Di ba? Pero wala siyang purpose sa buhay. Walang direksyon ang buhay. Anong nangyayari? 'Di ba? Walang nade-develop na skills. Remember that God gives us talent. At yung talent na to, hindi yan ibinigay dyan para ibaon mo sa lupa. Yung talent na to ay binigay ng Diyos sa'yo para pagyamanin mo at mas ma-develop to. Yung mga taong ayaw magtrabaho, wala silang purpose. Wala silang direction sa buhay. 'Di ba? Yung mga taong walang trabaho, ayaw magtrabaho, walang fulfillment. Walang growth, walang opportunity. Hindi nga nila maintindihan, hindi nila naiintindihan o hindi nila alam kung paano ang pakiramdam kapag ka nakakatulong ka. Hindi ba sabi rin ng Panginoon, it is more blessed to give than to receive? Hindi nila alam yung pakiramdam na yon. At tunay nga po na pag nakakatulong ka, mas masarap sa pakiramdam kesa ikaw yung laging tinutulungan. No? At ano pang pinakamasaklap dito? Yung mga taong ayaw magtrabaho, bakit sila nakakakain? Bakit masaya silang nakatambay lang? Kasi may inaasahan sila eh. And they are considered a burden to the society. Wala silang contribution. Puro sila sahod. Okay? Wala namang ginagawa. Pero gusto may sahod. Ngayon, kung ikaw Kristiyano, know that God and our Lord Jesus Christ work. Baka hindi natin alam. Baka akala natin dahil Diyos sila, wala silang ginagawa. Paupo-upo lang. Hindi po. Ang ating Panginoong, ang Diyos at ang ating Panginoong Kristo, they work even if they did not need to do it. Diba? Tignan nyo, hindi nila kakayang gawin eh. Ay, hindi nila kailangan gawin. Pero ginawa nila, tayo pa kaya? No? Sinong example pa ba ang greatest example na dapat nating sundin? Hindi ba ang ating Panginoong Diyos? Now, they work and they have purposed us to work. Ephesians 2:10, this is a very, very familiar verse. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Wala pa tayo dito sa mundo. Yun na ang kautusan ng Panginoon. Na kapag tayo'y nabuhay, we should walk in them. Into what? Into good works. Kita nyo? God had ordained that we should walk in them. Di ba? So, kung tayo Kristiyano and we're not doing good works, you are clearly not following God's command and you need to change. Kailangan natin magbago, kapatid. There should be no such thing as a lazy Christian. Dapat walang tamad. Walang tamad na Kristiyano. Bakit? Anong sabi? Di ba sabi nga ng Biblia, go to the ant, you sluggard, and learn its ways? Diba? Ang langgam maliit pero marami kang matututunan. Ang matututunan mo sa kanya, huwag kang tamad. Ayaw ng Diyos ng tamad. At take note, walang ginamit ang Panginoong Diyos na tamad. Diba? Abraham was tending sheep. Moses was tending sheep. No? Si David was tending sheep. Lahat ng mga to, lahat ng tao na ginamit ng Panginoon, bago sila ginamit, sila ay nagtatrabaho. Diba? Walang nakahiga lang, walang nakaupo lang. Lahat sila may ginagawa. So, aside from being commanded by God to do it, alam niyo po ba na kapag tayo nagtatrabaho, we're doing good work, ito po ay nakakatulong din sa atin, sa ating spiritual walk. Yan po ay makikita natin sa Ecclesiastes 5:12. Sa Old Testament po tayo, balik po tayo dyan. Ecclesiastes
chapter 5 verse 12, sabi dito, the sleep of a laboring man is sweet, and whether he eat little or much, but the abundance of the rich will not suffer him to sleep. Ang ibig sabihin po dito ng salitang suffer ay to allow. Sabi rito, pagka tayo nagtrabaho and we work hard, di ba? Especially nung araw, ang trabaho physical, di ba? Ngayon na lang naman medyo nagiging nakaupo lang ang pagtatrabaho, pero nevertheless, no, pagka nagtatrabaho ka, when you put your mind to something, kahit nga mentally nakakapagod. So pagkatapos ng a whole day's work, anong gustong gawin ng isang pagod galing sa trabaho? Hindi ba matulog? If we work hard, we have less time doing nothing. We have less time thinking about other people. We have less time to think evil thoughts. And we have less time to sin. Kung busy ka sa paggawa ng mabuti, pagdating mo sa bahay, gusto mo na lang kumain, matulog. Diba? Hindi yung buong araw wala kang ginagawa. Anong nangyayari? Wala kang iniisip. Anong dumadating sa isip mo? Minsan, kasamaan. Natutukso ka gumawa ng masama. Diba? Look at the wise words of Solomon. Sabi dito, the abundance of the rich does not allow him to sleep. So, hindi lang ito yung mga tambay. Hindi lang ito yung walang trabaho. Kahit yung mga mayayaman na walang ginagawa, ano usually nangyayari? Nagkakaroon sila ng opportunity na magkasala. Kasi wala naman silang ginagawa. Wala silang iniisip. Hindi na sila busy. May free time sila. Do what? Most of the time, ang tao pag may free time, most of the time, ang nangyayari dyan, natetempt tayo magkasala. Look at King David. Diba? 2 Samuel 11, hindi ko na bubuuin yung storya. 2 Samuel 11, hindi po siya sumama sa giyera. Siya ay nagstay sa bahay, sa kanyang castle, sa kanyang bahay, no? Hindi siya makatulog. Wala siyang ginagawa eh. Diba? Hindi siya makatulog. Ay ang ginawa niya. Bumangon siya mula sa kanyang higaan, naglakad siya sa bubungan, at guess what? What he saw? Nakita niya si Bathsheba. Tapos nag-inquire siya about her. And this is the beginning of his series of sins that made the Lord angry. Dahil lang wala siyang ginagawa. Hindi siya makatulog. Naglakad-lakad siya. Nakita niya si Bathsheba. Nagandahan siya. Nag-inquire siya dito. Anong ginawa niya? Nag-devise siya ng evil plan para mapatay yung asawa ni Bathsheba. At nagkaroon sila ng relasyon na hindi tama sa paningin ng Diyos. All because he is doing nothing. Yan po ang danger dyan. So generally, regardless kung mahirap ka o mayaman ka, pag hindi mo gusto magtrabaho, ayaw mo magtrabaho, you are prone to be a busybody. Tulad na sinasabi ni Pablo kanina sa mga Thessalonians. Sabi dito, for we hear, sa verse 12, verse 11, for we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Ano bang ibig sabihin ng busybodies? Busybodies, ito yung mga tao na sabi sa dictionary, they pry or meddle with other people. So, nangingialam sila ng buhay na may buhay, sa madaling sabi. So, sounds familiar? O, diba si David, nakita niya si Bathsheba, anong ginawa niya? Nag-inquire siya tungkol kay Bathsheba. Hanggang sa nag-meddle na siya, nakialam na siya, anong ginawa niya? Dahil may kapangyarihan siya, nagplano siya para mawala yung asawa ni Bathsheba. O, these are the busybodies. Sa panahon po natin ngayon, ito yung mga nasa lugar natin na walang ginagawa. Usually ba, anong bang pinag-uusapan ng mga marites? Di ba buhay ng ibang tao? Di ba? Ang nangyayari pa, minsan mas magaling pa sila doon sa tao mismo, sa pagmamanis ng buhay nila. Sasabihin pa, dapat kasi ganito eh. Dapat ganyan yung ginawa nito eh, di ba? These are called busybodies. Wala silang ibang ginawa kundi makialam sa buhay ng tao. Ayaw nilang magtrabaho. At dahil dito, yun lang ang kanilang ginagawa. And usually, dito nagkakaroon ng problema. Dito nagsisimula ang problema. Bakit? Nagkakaroon ka na ng evil thoughts eh. Ay, si ganito, ganyan pala. Baka ganito na rin yung ginagawa niyan. Dahil wala. Tapos, nagkakaroon ka na ng false accusation. Nagkakaroon ka na ng vices, ng mga bisyo. Wala kang ginagawa eh. Subukan mo na magbisyo ngayon. Wala ka ng trabaho, wala ka ng kita, magastos ka pa. Diba? Wala ka nang naitulong sa pamilya. All these because you don't want to work and have nothing to do all day. Mga kapatid, Christians,
It is a blessing to be able to work. Diba? Kung yan man ay sa iyong secular job, you work. Diba? You work sa abot ng iyong makakaya. Kung yan ay sa iyong pamilya, sa pagsisilbi mo sa iyong mga anak, sa pagsisilbi mo sa iyong mga magulang, kung yan man ay trabaho sa ministry, sa gawain ng Panginoon, if you work for your family, it is a blessing for you to be able to work. Bakit? Because we serve our purpose, we are following the commandment of the Lord, and we avoid sin and walk towards our goal to become holy. Sa ating last verse na iiwan po natin ngayong hapong ito sa Colossians 3:23-24. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan, anumang iyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso. Whatsoever you do, do it with all your heart, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Work as if God is your boss. Work as if Jesus is your boss. Diba? Dapat ganun ang mga Kristiyano. Diba? Kahit saan ka nagtatrabaho, ang boss mo, ang talagang boss natin, ang ating Panginoong Hesukristo. Maglilingkod ka ba sa Panginoon ng 10% lang, 50% lang? Kung Panginoon ang pinaglilingkuran, we give 110% always. Yan po. Kaya dapat ang mga Kristiyano hindi nahihirapang ma-promote sa trabaho eh. Dapat ang mga Kristiyano talagang lumalago ang mga businesses eh. Bakit? If you give your 110%, yun lang ang daan. Hindi ka magfe-fail. Diba? Parang half of the battle is won. Kasi you're doing it for the Lord. You're giving 110%. Mga kapatid, be not weary in well-doing, but let us continue our labor in the vineyard of the Lord. Nawa po ay naging pagpapalang ating short devotion ngayong hapong ito. Dadako na rin po tayo sa ating pananalangin at dabati po muna tayo ng mga nakasama po natin ngayong hapong ito. Brother Robert Soriana, magandang hapon po. Sister Percy Zapata, magandang hapon din po. At Bernardita Lopena, magandang hapon po. Salamat po sa pagsama sa amin. Tatay Nick Santos, good afternoon po. Ayan, sige po. Tingnan ko lang po, prayer request. Sama natin sa panalangin, Ma'am Nilda Villamiel, masakit ang kanyang ulo at katawan. Okay. Ito Percy. Please pray for Kuya Franz Panchot na makomplete ang requirements niya for him to return to the US. Pati ang kanyang spiritual growth. Opo. At magandang hapon din po, Brother Romar Bornales. At kay Maita Gomez, magandang hapon din po. Ayan. Tayo po ay, tignan ko lang kung may nalimutan ako. Pastor Mike Tigan, magandang hapon po. Salamat po sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay mananalangin na. Samahan niyo po ako sa ating prayer time at ipanalangin po natin ang mga nabanggit at maging ang mag-a-appear po diyan sa ating screen ng mga prayer request. Okay. Alright, let us pray. Ama naming banal na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa paalala niyo sa amin ngayong hapong ito na kami po ay inyong ginawa, nilikha upang kami po ay gumawa. Maging tagahabilin po, na hinahabilin niyo po sa amin ang inyong creation, O Lord, upang kami po ay mamahala rito, upang ito po ay lalo namin pagandahin, upang ito po ay lalo namin pagyamanin, Panginoon. Nawa, Panginoon, matuto ang bawat isa na ang purpose, malaman ang bawat isa na ang purpose po namin dito sa mundo ay gumawa ng mabuti para po sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Purihin po ang inyong pangalan sa mga nagdiwang po at magdiriwang ng kanilang mga karawan ngayong linggo.
Patuloy niyo silang bigyan ng mahabang buhay, Panginoon. Patuloy niyo silang pagpapalain. Hindi na mga magdiriwang ng kanilang mga anniversaries. Kayo po ang magbigkis sa kanilang pagsasama, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, ang inyo pong mga sinagot niyong panalangin, Panginoon, sa linggong ito. Kami po ay nagpupuri sa inyo sa bagong gitara na binigyan niyo kay Sister Eliza, sa patuloy niyong pagpapala kay Sister Carlota at sa kanyang pamilya. Gayon din, Panginoon, sa pagpapagaling niyo po kay Pastor Nel, at patuloy namin dinadalapit sa inyo ang Pastor Nel sa kanyang complete recovery. Dalangin namin, Panginoon, ang iba pa naming kapatid na may sakit, ang Sister Carlota de Guzman, pagalingin niyo po ang kanyang high blood sugar and cholesterol, si Dory Grifalda at si Cornelio Grifalda sa kanilang mga kalusugan. Dalangin din namin, Panginoon, si Mark Suarez sa kanyang kagalingan, sa kanyang pinansyal na pangangailangan. Hawakan at pagalingin niyo rin, Panginoon, si Princess Julianda na merong hika at pagdarugo ng kanyang ilong. Panginoon, hawakan yung patuloy si Ana Pulido na may goiter problem, at dalangin namin ang speedy recovery ng sumusunod, Panginoon, si Gay Castillo Doctor, si Nayen Uilio Madsarevic, si Azaraya Chua, si Kazen Castillo, maging si Eliza Rojas, Panginoon, at maging ang Sister Dang. Mabigyan niyo rin ng full recovery si na Alex Chua, si Pastor Walter Santos, yung Panginoon, si Tatay Badong Magalang na may na-stroke, siya po ay bigyan niyo ng complete recovery, maging si Gian Paldeng. Dalangin din namin, Panginoon, ang si Angelina Quitariano, Panginoon, na na-stroke at nasa ospital, siya po inyong pagalingin. Ngayon din, Panginoon, si Norma Castillo, siya po ay may sakit, siya po inyong pagalingin, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, si Ma'am Adel Mabalot na merong osteoarthritis. Ngayon din si Girly Gonzalez na may thyroid problem, at si Francesca Audrey Abad, Panginoon, sila po inyong paginingin at bigyan ng full recovery. Patuloy namin nilalapit ang Imozeni Paras na may high blood pressure, maging ang nanay po ng Sister Pai Agasang sa kanyang health condition. Dalangin namin, Panginoon, si Pastor Fred Sidaw sa kanyang heart disease and high blood pressure, maging ang health condition po ni Cristina Martinez. Hawakan niyang patuloy ang asawa ni Mapi Antonio na nagkaroon ng mild stroke. Ngayon din, Panginoon, ang Ma'am Baby Villamiel sa kanyang sakit ng ulo at katawan, siya po yung pagalingin. Si Brother Anthony Gaston sa kanyang blood transfusion, Panginoon, hindi pong hawakan ito. Maging si Lai Lago na mayroong kidney stone, siya po ay inyong pagalingin, tawa hindi na po kailangang operahan. At dalangin din namin ang naning Nene Mercalessia na masakit ang tagiliran. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Dr. Florence Santos sa kanyang recovery from angioplasty, maging ang recovery ni Tan Nguyen. Hindi, Panginoon, ang recovery po ni Chichay Tampiok na na-aksidente po at nagkaroon ng komplikasyon sa kanyang spinal cord. Dalangin namin, Panginoon, ang kalusugan at mga binti po ng Nanay Faye Carpio, maging si Philomena Belen, bigyan niyo po siya ng kalakasan at pagalingin po ang kanyang namamagang tuhod. Maging si Chay Orara, Panginoon, hawakan niyo po ang kanyang blood glucose level, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, si June Santos sa kanyang complete recovery, maging ang kanyang pangangailangang medikal at pinansyal, kayo po magpuno nito, Panginoon. Dalangin din namin ang recovery po ni Geraldine Tenco at ang kanyang at si Tatay Ricardo Sunga na may COPD, siya po inyong hawakan, pagalingin. Patuloy namin nalalapit si Ariel Isidro na may sakit, at ang Nanay Leonarda Saren, Panginoon, maging si Flor Chua ay inyong hawakan sa kanyang sakit na nararamdaman. Patuloy namin nilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga karamdaman ng mga mahal namin sa buhay na may malulubhang sakit, Panginoon, na nabanggit po namin kanina. Kayo po magpala at magpagaling sa kanila, maging kanilang pinansyal na pangangailangan, kayo rin po magpuno. Tunay namin nalalapit sa Sister Angela Belen sa kanyang pagbubuntis, ngayon din si MJ sa kanyang trabaho, sa kanyang bagong pamilya. Tunay namin nalalapit, Panginoon, ang mga prayer request, mga kapatiran, ang mga anak po ng Sister Dang na si Grace, Faith and Mercy, patuloy niyong bigyan ng kalakasan, spiritual at physical, Panginoon. Patuloy niyo silang bigyan ng katalinuhan, maging ang Philippine and Taiwan trips po, kayo po ang magpala at magbigay ng resources po para matupad po ito.
Patuloy namin nilalapit ang continuous health and growth ng apo po ni Yen Uy Liwamadsarevic, maging ang pagpasa po ng NCLS exam ni Frances Joseph Lamas. Patuloy namin dinadalangin, bigyan niyo po ng kalakasan si Emily Muse at maging si Christine and Cathy Vu, bigyan niyo po ng kalakasan at inyo pong gabayan at kayo po mag-provide ng kanilang pangangailangan. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Wilson family, bigyan niyo po sila ng proteksyon and good health. Gayun din, hawakan niyo si Gia Castillo sa ganyang bar exam na gaganapin ngayong buwan po na ito. Dalangin ko, Panginoon, ang Brother Robert Soriano sa pag-aayos po ng kanilang petition papers papunta sa US. Ngayon din si Shem, Panginoon, patuloy niyo siyang bigyan ng physical strength and spiritual growth, good health and maturity, O Lord. Ngayon din, Panginoon, patuloy namin nilalapit ang Nanay Doris Santos, patuloy siyang bigyan ng physical and spiritual strength at dalangin ko ang good health po para sa family and friends po ni Maricel Kiambao. Ngayon din, Panginoon, hawakan niyo ang Golden family, ang pangangailangan po nila, Panginoon, especially po ng kanilang mga anak na nag-aaral na po. Dalangan ko, Panginoon, ang mga mahal po sa buhay ng ni Bing Rain Severino at ang kanilang negosyo, Panginoon, na inyong pagpalain. Gayun din, Panginoon, ang Nanay Tuding Severino, patuloy niyo siyang bigyan ng kalakasan, bigyan ng spiritual growth ang kanyang mga mahal sa buhay at ang kanila pong heart's desires. Dalangin ko, Panginoon, ang Sangko family, patuloy silang ingatan at patuloy silang bigyan ng kalakasan at pagpapala, Panginoon. Patuloy namin nilalapit ang spiritual life and studies po ng Brother Sam, Sister Milka and Brother Sean. Ngayon din, si Malulaw and family members po, bigyan niyo po ng spiritual growth at patuloy niyong ingatan at dalangin ko na makapaglingkod po sila. Ngayon din, Panginoon, bigyan niyo ng patuloy na kalusugan at kagalingan ang pamilya po ni Mercy Castro at patuloy namin nilalapit si Priyanka Stephanie Bacon para sa kanyang proteksyon at maayos po ang kanyang US papers. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Judith Castillo at ang kanyang pamilya, patuloy silang bigyan ng maayos na kalusugan at maging kanilang pag-aaral ay inyong pong gabayan. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang prayer request po ng Pastor Mike Digan, spiritual lives ng mga miyembro at ang church finances. Patuloy namin nilalapit din, Panginoon, ang ministry po ng Pastor Gerard Rapista and Ma'am Jenny Rapista sa Lawaan, Antique. Ngayon din, Panginoon, patuloy namin nilalapit ang spiritual strength ng Sister Sarah, maging salvation po para kay Mike and Momo. Patuloy ko nilalapit, Panginoon, ang Nanay Faye Carpio, ang kanila pong spiritual strength, maging ang unspoken family problem po nila, Panginoon, ay kayo pong humawak at gumabay. Maging ang Nanay Lydia Inocencio, patuloy ko nilalapit ang kanyang pamilya para sa kanilang mga pangangailangan pinansyal. Ngayon din ang Abdul Sarak family sa Singapore. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Ma'am Merly Mabalot at ang Preacher TJ Mabalot na patuloy silang hawakan at ingatan habang sila po ay nagmi-ministeryo sa missions field. Ngayon din, Panginoon, ang Vacation Bible School na pangungunahan po ng Pastor Daniel and Sister Pai Agasa ang inyong hawakan. Sila po ay gabayan. Ang Salonga family, patuloy niyo bigyan ng maayos na kalusugan at patuloy niyo silang ingatan. Ngayon din, Panginoon, si Aida Ki Ejok at ang buong Ejok family, patuloy niyo bigyan ng maayos na kalusugan at protection at sila po ay makapaglingkod din po sa inyo. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Corazon Bernardo para sa kanyang good health and strength, maging si Stevie Paraiso para sa kanyang bar exam ngayong September. Patuloy namin nilalapit ang prayer request po ng Mami Bit Ledesma, ang good health po para sa buong pamilya. Ngayon din ang nilalapit po ng Sister Percy Zapata, dalangin ko na patuloy silang bigyan ng financial provision para sa kanilang medical procedure. Ngayon din si Kuya Franz Panchot na makomplete po niya ang kanyang requirements, maging ang kanyang spiritual growth. Dalangin namin, Panginoon, ang Sister Alexis na makuha na po niya yung kanyang OJT certificate, ang grades at kanyang allowance. Maging ang Sister Carlota, patuloy namin nililapit ang pamilyang ito sa kanilang pagtitinda. Pagpasok po sila ay inyo pong ingatan. Hindi, Panginoon, ang kanilang financial na pangangailangan. Patuloy silang gabayan sa kanilang araw-araw na buhay, Panginoon. Ang pag-aaral po ng Brother Wilson sa Bible School, ngayong maging ang paglalakad po nila ng kuryente. Dalangin namin, Panginoon,
ang Sister Rosa Belen na makapasa po siya sa training at makapagtrabaho na po ulit. Yung din Panginoon, ang Sister Jane Clemente at ang kanyang mga anak, ingatan niyo po ang kanilang pagbiyahe po papunta sa Canada, at maging ang Pastor Mike and family sa kanila pong pagbiyahe sa Puntang Naga, maging ang mga pastors po na pupunta rito, inyong hawakan at ingatan. Dalangin namin Panginoon patuloy yung Blessed Hope Vision Academy na gabayan yung patuloy ang administrator, ang principal, ang staff, ang teachers, maging ang parents and students Panginoon. Nilalapit namin Panginoon ang mga tao po sa Morocco at patuloy niyong hawakan, pagkiningin ang mga naapektuhan po ng lindol dito. Dalangin ko rin Panginoon lahat po ng nanonood ngayon sa hari ng panalangin, maging ang manonood po ng replay, kung meron po silang personal prayer request, meron silang personal heart desires na hindi po nila ma-share, nawa Panginoon ay makatulong po ang ministry na ito para sa kanilang spiritual growth. Nawa Panginoon dinggin niyo ang kanilang mga kahilingan at hindi Panginoon mangyari po ang inyong kalooban sa bawat isa. Dalangin ko Panginoon ang mga elders and senior citizens na nabanggit ko kanina, si kayo po ang magpatuloy na magpagaling sa kanilang karamdaman, magbigay ng kalakasan, mag-provide po ng kanilang pangangailangan, maging sa pinansyal Panginoon, kayo po ang sumagot ng kanilang mga pangangailangan. Dalangin ko Panginoon ang MIBC Silangan, ang Pastor Mike Digan and family, ang church services and ministries Panginoon, ang extension classes and kids choir, ito po yung hawakan, patuloy palaguin ang mga teachers and mga kids, maging ang young people Panginoon. Hawakan niyo rin Panginoon ng music ministries, nawa makapag pundar po kami ng mga instrumento at patuloy magkaroon ng puso ang mga miyembro po na makapag-aral ng pagtugtog ng instrumento para sa inyong kaluwalhatian. Ngayon din ang Ladies Fellowship namin Panginoon na makapagpatatag sa mga kababaihan ng church. Patuloy namin nilalapit ng physical church, ang provisions po na pangangailangan para maipaayos po ito, maging equipment po namin na gagamitin tuwing araw ng linggo at pagka meron pong mga services, O Lord. Dalangin din namin ang members and families para sa spiritual growth and physical strength ng bawat isa. Patuloy namin nilalapit Panginoon ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling, patuloy silang ingatan. At kung may karamdaman Panginoon, kayo na po magpagaling sa kanila. Dalangin ko ang mga pastors, missionaries and preachers, their families and ministries, O Lord. Kayo po magbigay ng wisdom, knowledge and understanding sa bawat nangangaral sa pagpapalaganap po ng inyong salita. At yun din Panginoon sa kanilang pangangailangan ay kayo na po mag-provide. Patuloy namin nilalapit Panginoon ang bawat isa. Nawa Panginoon, ang bawat mananampalataya ay patuloy na maglingkod sa inyo, patuloy na maglingkod sa bawat isa, at makapakita kami ng pagmamahal sa bawat isa upang malaman ng buong mundo na kami po ay mga Kristiyano. Maraming salamat Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Alright, maraming salamat po. At dyan po nagtatapos ang ating gawain ngayong hapong ito. Maraming salamat po. Batiin po natin lahat ng ating nakasama at tayo po ay nagpapasalamat. Tayo po ay manalangin din po para sa comfort for the bereaved family of Brother Anthony Gaston. Opo, ito po ay sasama ko sa aking personal prayer mamaya, at kung tayo po ay makakapanalangin mamaya, isama rin po natin sila. Okay, tingnan ko lamang po. Okay. Praises po from Tito Percy. Natanggap na po ang kanyang US medical records. Amen. Ayan. Okay. Sige po. At tayo po ay bumati na sa ating mga nakasama ngayong hapong ito. Maraming salamat po Pastor Mike, Ma'am Joyce and the Digan family, Pastor Nelda Tour, maraming salamat po. Gayon din kay Pastor Roel Lamangyao, magandang hapon po at salamat sa pagsama sa amin. Brother Alexander Mabansag, Ma'am Baby Villamiel, Sister Carlota Belen, Sister Helen Ortiz Paras, magandang hapon po. Nakasama rin po natin Nanay Elvie Rivas, Nanay Faye Carpio, ang Ma'am Adora Padua, magandang hapon po. Gayon din sina Sister Dory Santos, Nanay Amihan Yabut, Tita Edith Santos, Auntie Nanita Sare, magandang hapon po. Nawa po hindi kayo inulan dyan sa Cavite, ano?
At nakasama rin po natin si Maita Gomez, ang brother Omar Bernales, Sister Now Milka Montero, magandang hapon po. Sister Gwyneth Belen, magandang hapon. Brother Sir Drew Sarmiento Kikep, magandang hapon po Sir Drew. Yan po ang Alden Richards ng Blessed Hope ng MIBC. Okay. Sister Percy Zapata, magandang hapon po. Brother Robert Soriano, salamat po. At nakasama rin po natin si Bernardita Lopenya, ang Tatay Nick Santos, good afternoon po. Ate Beth Akong, magandang hapon po. Ganyan din si Sir John Rigo, good afternoon. At si Nanay Celia Ignacio, magandang hapon po. Ayan, kung meron po akong hindi nabati ay humihingi po ako ng paumanhin. At kung kayo po ay mapapadaan, ang hiling ko lang po ay mag-comment lang po kayo at mag-leave ng comment po para mabati namin kayo. Ayan po. At muli po, ang Hardin ng Panalangin ay babalik sa Thursday sa pangunguna po ng Brother Gary Chua, Preacher Gary Chua. Hindi ko lamang po alam yung sa Friday kasi nasa Naga po ang ating pastor at ang Brother Sam. At maging ang prayer meeting, please wait for further announcements na lamang po. At muli po, ito ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po na Ma'am Sheila at Brother Shem. Nagpapasalamat po sa inyo kung muli nyo pagsama sa amin sa Hardin ng Panalangin. Patuloy lamang po tayo magtiwala sa Panginoon. God bless you all.